Nako, breaking news. Maraming napahiya dito sa sinabi ni Senator Dante Marcoleta na mga nagpapapansin na politiko sa pagbibigay ng ayuda, no? Imbis na ilagay sa kuryente, no? Inuusig nila si Senator Marcoleta kung bakit na ang kuryente daw hanggang ngayon hindi maasikaso yung pangako niya dun sa election promise niya, no? Dun sa may bago tumakbo, sabi niya pangako niya 2K pababa, libre na sa kuryente. Eh, hindi naman niya kayang gawin to mag-isa eh. Kung walang susuport sa kanya eh, di ba? Dadaan pa sa maraming proseso eh. Eh, parang tila yata wala silang pakialam. Biruin mo ha, sa kasagsagan ngayon, sa kahirapan ng Pilipinas ngayon, tungkol sa krisis ng langis at sa kuryente, sa pagtaas biglaan, lahat nagreklamo. Huwag niyo sabihin trolls lahat yun. Huwag niyo sabihin, nag-post na naman sila ng trolls, bayaran. Nagtitik lahat kayo nakaranas ng mataas na bill ng kuryente. So, ibig sabihin, nasa kaligitnaan tayo ng paghihirap ngayon. Tapos ay naatupag mo, impeachment. Hindi naman sinabi na wag mo atupagin ang impeachment eh. Ang nga lang, wala kang binabanggit kayo dyan sa HOR ni problema dito sa nangyayari sa ating bansa. Tapos sabihin nyo, si Mama Lene nyo tatakbo, ha? Siya pag-asa ng bayan, ha? Eh sa kaligitnaan niya dapat yung patunaya na kayo ay ngayon, wala kayo, hindi kayo nagsasalita. Sipin nyo ngayon, hindi ba? Paano? Hindi namin kailangan ng kamay na rosas. Ang kailangan namin kamay na bakal. Tandaan niya. Yeah? Hindi namin wag niyo pagdukdukan yung ginagawa niyo kasi kanto lang yan, kasimple. Sa panahon ngayon ng crisis, tamo si Senator Marcoleta ang tumitindig sa lahat ng problema. Parang siya lang ang senador, no? Nakikita ko siya lang. Hindi ba nagsasalita? Wala namang masyadong Si Senator Marcoleta malaman eh. Talagang may value yung sinasabi niya eh. Talagang makikinig ka sa kanya eh. Di ba? O ngayon, ito, pahiya dito yung mga ibang politiko sa kanya na sa pamamigay ng AIX ayuda, sino ba sabi nun? Nang dahil sa AIX may kay Martin, dahil kay Martin may tupad, nang dahil kay Martin may hindi ba? Hindi na ewan ko lang. Oh, eto muna painggan mo natin tong balitang ito tungkol sa ayuda. Sinabon ni Senator Amy ang Meralco patungkol dito sa system loss na to. Na sabi ko nga sa mga bill sa mga kuryente, huwag niyo naman sabihin sa amin lalo ni Meralco, huwag nyo naman sabihin sa amin na parang kasi lumalabas, tinuturo nyo gobyerno eh. No? May pagtaas talaga. Kasi nakita namin yung bill namin, hindi naman gumalaw yung halos yung dati nyo nang pinapataw sa amin na generation, pati yung system loss eh. Okay lang, tanggap na namin may ganun eh. Pero mataas talaga ang binayaran namin kuryente ngayon. Biglaan. Di ba? Talagang, tapos para lumalabas, tinuturo nyo gobyerno. Huwag naman ganun. Di ba? Pumarehas kayo. Kung sabihin niyo kung mataas talaga kayo. Di ba? Ng Korte Suprema sa kaso ng Meralco versus PRB noon na hindi maaaring singilin ng mga power distributor yung mga ginagastos nito na hindi naman napakinabangan ng kanilang mga consumer. Kaya minungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na alisin na yung systems loss na pinapasa ng mga consumer. Hindi lang sa social media, kundi direktang daing na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Kinuwestiyon ng mga senador ang biglaang pagtaas ng singil ng Meralco ngayong buwan ng Abril na nagdulot ng bill shock sa maraming consumer. Sa pagdinig ng Protect Committee, inusisa ni Senator Amy Marcos. Sa mga ibang senador, no, hindi sila bumoboses, no, sa mga malalaking tao. Alam mo, mga talagang malalaking tao na, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi kayang tibagin ng mga pinklawan. Na nakipag-usap sila, kapwa professional lang, ano dapat gawin? Ano ganito gawin? Ganito ba? O, ganito na lang gawin natin, ha? Walang pangil, eh. Diba? Pero pag ang Marcoleta o Duterte nagsalita nito, may pangil, eh. Talaga matatakot hindi na matatakot, Dok, mapipressure na, teka muna, ano ba, parang ganito yung pinklawan, ha? Parang ganito yung pinklawan. Ba, may tumawid. Ito lang pasensya na, ito lang opinion ko May tumawid, bawal tumawid. Sasaway ng pinklawan, ha? Huwag kayong tatawid dyan, ha? Masasagasaan kayo, bawal tumawid dyan. Di ba? May sumunod, tumawid ulit. Di ba sinabi namin kayo, may multa pag tumawid kayo, multa kayo. Bawal tumawid dyan eh. Yan ang pinklawan. Pero pag Duterte, di ba sinabi namin sa inyo, walang tatawid dyan dahil kasi nakakagurgur dyan?
Sa susunod na makita namin kayo, hindi namin kayo pagbibigyan. Yun ang Duterte. Kayo ka makikinig. Tandaan mo, ang mabait, inaabuso. Di ba? Mabait masyado si Ma'am Lenny, huwag nyo na isabak yan. Huwag nyo na isabak yan. Bukod sa matatalo kasi yan, doon na siya sa naga muna. Ako pagtapos ni Sara, magli-Lenny talaga ako eh. Pagtapos ni Sara. Pero sa ngayon, kailangan namin si Sara. Salot sa ganitong problema. Meralco kung bakit umabot sa 75 centavos per kilowatt ang itinaas sa generation charge. Sabi ng senadora, karamihan naman daw sa generation plants ay mula sa coal, hydro at iba pang renewable energy, kaya hindi raw dapat ito apektado ng krisis sa langis. Yung pag-generate po ng power, kumukonsumo po ngayon ng fuels, and the fuels that are imported are dollar denominated. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng Manampaya, dollar denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel. Alam mo, kung si Duterte nakaupo ngayon, ha? Parang wala tayong presidente, pasensya na kayo, mga kababayan, ha? Parang wala tayong presidente ngayon, eh. Parang wala, eh. Kung si Duterte nakaupo nito, bibigyan niya ng ultimatum yan. Maniwala kayo sa akin. Bibigyan niya ng ultimatum yan. Hindi ko alam kung anong word na exact na sasabihin niya dyan, pero bibigyan niya ng ultimatum yan para sa sambayan ng Pilipino. Eh ngayon, parang wala eh. Parang gano'n, ha? Oy, grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na, tapos sa double up pa sa system loss, and parang nawiwili kayo sa kadadagdag. At Sabi naman ng Energy Regulatory Commission o ng ERC, malaki rin ang epekto sa pagtaas ng bill sa kuryente, ang pagpapataw ng value-added tax sa generation cost at sa systems loss. Opo, sinulatan na rin po namin yung BIR at humihiling kami na kung po pwede marekonsidera yung definition ng gross receipts para sana ay hindi na mapasama dito yung system loss charge. system loss, oo. Bakit yung system loss nasa VAT pa rin? Alam mo Oo. yung system loss na yan, hindi na nawala-wala sa bansang Pilipinas yan. Yun yung pinaliwanag ni Senator Marcoleta na nakaw na kuryente, yung iba nawawala. Bakit yung irinis sa yan, sa consumer? Bakit nyo ipapataw sa consumer yan? Di ho ba? Bakit binukod nyo pa? Diyan pinagsama nyo na lang lahat yan. Huwag na system loss. Huwag nyo sabihin may system lock. Saka pa, paano nyo nalaman na ang system loss tansyado sa amin? Binayaran ko 5,000. Ang system loss ko 800. Paano nyo nalaman 800 yun? Ganun kayo kagaling? Nalaman nyo yung pumasok sa kuryente ko nawala 800? Papunta at isiningil mo sa akin? Ganun kayo? Ay, nanguhula kayo. Di ho ba? Hindi, nagtataka lang ako Okay kung by porsyento. Pero kahit na mali pa rin system loss, 12% sa'yo. Mali pa rin Bakit may porsyento sa akin yan? Ganun ba kayo kasigurado na ganun nawawala ang kuryente? Dapat inyo yan, risk nyo yan, kasalanan nyo yan, kumpanya nyo yan Di ho ba? O, kasi that's prospective Nakakaasa rin kasi ang taas ng kuryente namin. Ako, taas ng kuryente ko grabe Di ba? Tatanong tuloy ako sa isipan ko Hindi ko naman siyasabi, talagang totoong siyasabi ko to. Sa akin na to, palagay ko lang. Hindi kaya tinataasan nyo kasi may refund kayong 14 billion? Tanong ko lang hindi kaya kasi may refund kayong 14 billion, di ba, sabi sa balita? Hindi kaya tinataasan nyo para doon nyo kukunin? Tanong ko lang ganun ba? Hindi pa nangyayari yun, bakit tataksan na? Iminungkahi naman ni Senator Rodante Marcoleta na tuluyan ng alisin ang systems loss na sinisingil ng mga power distributors sa mga consumer. Dapat din daw na repasuhin ang ancillary charges at ang return of equity ng mga private distribution utilities. Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Nasira yung metro. Non-technical po yun. Yung Philippine rates. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. Tama ba o hindi? Hindi po ako kontra. O yan, yun gusto ko yung walang kontra Of course. Tama po. Iba talaga pala si Senator Rodante Marcoleta, may diin. Kita nyo, may diin. Kumpara mo sa Pinklawan, ano ba yung mga sang-ayon ka ba, sir? Opo, sang-ayon ako. Yan, sang-ayon tayo ha, Pinklawan. Pero pag si Senator Marcoleta, yan ang boses. Sabi niya sa Biblia, sawayin mo na may kabagsikan sila. Hindi sasawayin mo sila,
Hoy, bawal yan. Ano ba, Pinklawan nakaupo ngayon, Pinklawan nakaupo presidente ngayon. Ha? Sasaway niya yung kriminal. Huwag ka na magagamit ng pulburon ha. Bawal yan, huhulihin ka. Sige ka, makukulong ka. Kulong kayo habang buhay. Ang gaan. Tapos isa, may nakatsamba, mayaman. Nagpupulburon, nakalaya. Patatalim sa utak ng tao ba? Bait-baitan mo lang pala tapos may pera ka, makakalaya ka. Sa panahon ng Duterte, hindi ganyan. Di ba? Sabi ng Biblia, sawayin mo na may kabagsikan sila. Hindi yung, wag mo na ulitin ha. Father, dambana ng mga gagawa tayong dambana. Di ba? Ang lalambot, ang lalamya. Di ba? Yan ba? Alam ko ang leader. Ang dami kong history dati, alam niyo naman, nag-history ako, di ba? Ang dami kong nabasang history sa medieval o sa biblical times na wala akong leader nakitang malambot. Matapang, aggressive, pero respetado. Kahit mag-isip ka, kahit hari ng Babylonia, sila Nebuchadnezzar, lahat yan tumindig talagang matatapang. Di ba? Yan. Pero pagdating Hindi yung malamya, ma'am, sabi ng host ng isang programa, di ko sabihin na, sabi doon sa isang tatakbong kandidatong pagka-presidente, ma'am, kami naman ang pakinggan mo, tumakbo kang presidente, di ba? Alam niyo na kung sino yon, di ba? Tumakbo ka, kami naman, papatakbo. Nahihinaan ako, nahihina. po dyan, kaya nga po talagang masigasig ang komisyon ngayon na mag-conduct ng rate reset ng ating mga private distribution utilities dahil sa loob ng mahigit 10 taon na hindi ito nagawa. Ngayon po ay tumatakbo na ang ating rate reset at kasama na nga sa Group A ay yung Meralco. Kaya patuloy ang ating mga pagdinig at hopefully by middle of this year ay magkaroon na tayo ng panibagong singil para sa Meralco. Para nakita na po natin kung ano lang talaga dapat yung ipapasingil sa kanya as yung return niya on kanyang investment pagdating sa pag-provide ng distribution service niya. Iminungkahi rin ng mga senador na pasanin na lang ng gobyerno ang sinisingil na 1 centavo per kilowatt na lifeline rate sa mga consumer. Sa pagtaya ng ERC, umaabot lang ito sa 8 milyong piso kada buwan na napupunta sa mahihirap na benepisyaryo. Kita ko dito dahil nga mas strict na ang gobyerno ngayon sa pagpipili ng kung sino pwedeng kumuha nitong subsidy at 8 million na lang, nakikita ko na posible na rin i-absorb ito ng gobyerno dahil 8 million naman talaga, that's 80 million a year. So kung titignan natin ang AIX program, that's 63 billion lifeline. Ito ay pag-uusapan nilang sa main committee. Samantala, muli ring kinastigo ni Senator Marcoleta ang mga opisyal ng Department of Energy dahil sa kawalan pa rin ng paliwanag sa mega oil price hike na ipinatupad ng mga kumpanya ilang araw pagputok ng gera sa Middle East. Sabi ng DOE, dahil daw ito sa umiiral na replacement cost, pero nire-review na raw nila kung tama ang naging basihan ng presyo. Na-contact na rin daw nila ang posibleng supplier ng murang langis sa Singapore na ibinigay ni Senator Marcoleta. Alam mo, si Senator Marcoleta pag gumagawa talaga ng paraan, di ba? Yan ang magandang senador sa lahat. Yeah. Feedback po sa akin ay, nung Monday po kami nagkaroon ng coordination, so magsaset po kami ng meeting. Nung Monday lang, May nakuha na daw pong contact number para mag-communicate. in-email po ninyo, hindi po umabot sa kanya. Alam niyo kung bakit hindi umabot? Yung email po ninyo kulang ng isang letra. Ito po, ako ibibigay ko ulit sa inyo kung saan kayo nagkamali. Talaga bang seryoso kayo na makipag-coordinate? Yung pong email, titingnan yung mabuti yung kahit sino po ang may hawak ng email. Tama! Napaka-importanting bagay diyan kayo nagkakaroon ng komunikasyon. Ako pag bibigyan ako ng email, sinusigurado ko Pag talagang interesado ako sa kausap ko. Pero pag hindi, bahala ka na kung tama yung libig letter o hindi. Hulaan mo na lang. Pero pag ganito usapin, dapat magbigay ka ng tamang email. Titingnan niyang mabuti doon nakasalalay kasi kumulang ka kahit period lang hindi ko na po kailangan emphasize to Kung talaga pong kayo'y seryoso, nakikipag-coordinate, hindi sana nung Lunes, dapat last year. Tingnan po ninyo. Kaya ako naniniwala, wala namang krisis talaga. Sa totoo lang.
Dahil hindi po nila dinispute itong mga independent data na binigay ko. Grabe. Alam ko po kinonfirma nila. Kung wala palang krisis, bakit ano nangyari? Bakit hinihina? Ito chismis lang to hinala ng iba to Hindi mo kasi maiiwasan yung bugso ng sambayan ng Pilipino dahil sa mahal ng kuryente. Sa mahal ng kuryente na wala silang pambayad, imagine ang kuryente nila 2,000, tapos ngayon 10,000, saan nila kukunin yung 8,000 na dagdag kuryente? Kaya nakakaisip sila, may sabwatan ba ang gobyerno sa Meralco? Kasi tinuturo ng taong bayan, Meralco. Ngayon, pag tinanong mo Meralco, tinuturo nila yung gobyerno na kaya may dagdag sila dun sa tax ng mga tax. Tapos, hindi mo alam kung saan pupunta Di ba? Ano ba talaga? Hindi sila kumikibo. Sinabi ko, they were making at least 3 billion pesos per day. Hindi sila kumibo. Bakit? Totoo siguro Tingnan niyo po, paunti-unti bumababa. Rackets and feathers irony. This is irony focuses on the Ano to? Para bang may sabwatan ba to? Tanong ko lang totoo ba chismis na may sabwatan ng gobyerno? Pati yan? Wag naman sana. Hindi naman rekta talaga. Hindi naman ako naniniwala may sabwatan. Pero, ano nangyayari? Bakit tumaas? Hindi ba? Sabi ni Seto, bakit wala namang krisis Di ba? Sinabi rin di ba, ni Auntie Claire? Mali ba nila kung fake news siya? Na naman. Di ba sabi niya, wala namang krisis, wala namang ba't tataas ang lahat? symmetry of prices. The prices shoot like rockets when world prices go up. But they fall like feathers. Naniniwala po ako. Unti-unti po ibalik na sa 55 kagad. Kung hindi naman totoo itong crisis na ito. Hindi naniniwala si Senator Marcoleta na may crisis Ako rin Hindi ako naniniwala. Kasi may tinuro siya sa Singapore may pinagkukuha. Di ba sabi nakaraan kung wala palang barko na dumadaan sa Strait of Hormuz sa Pilipinas, bihira lang pala. Ba't nagtumas ang gasolina ngayon? Di ba kinustyon ni Senator Marcoleta nakaraan yan? Naalala nyo? So, kung may iba palang ruta na tayo dadaanan para kumuha ng langis at hindi sa Strait of Hormuz sa Iran, ba't mataas ang langis? Ano meron? Ano ba to? Tapos pag tumaas yung langis, tataas yung tax, tama? Nakanino yung tax sa gobyerno. So, ano isipin ng sambayan ng Pilipino? Baka magkasabot niya. Sana wag naman. Alex, ayon sa ERC, sa susunod na billing ay mararamdaman na ng mga consumer yung bawas na 22 centavos per kilowatt. 22 centavos. Talagang tingin nila sa Pilipino, napakababa, 22 centavos ka lang. Katapat mo sa buhay mo. Grabe, Nagpapagura mo yan. Sa mga consumer ng Meralco dahil yan doon sa ipinagutos nila. Magkano bababa niyan sa kuryente? 22 centavos. Hindi ako marunong mag-compute pero magkano bababa niyan? Halimbawa, ang kuryente mo 3,000. Babawasan ng Meralco magiging 2,900. 100 lang bawas? Ano ba naman yan? Hindi parang gawin ang gusto ko. Yun ang competition ko sa sarili ko O kaya ang kuryente 2,100. 2,100. Binawasan nila. Naging 2,199. Ay, naging 2,099. Piso na bawas. Dulo ko naman tayo ng mga na to. Refund ng 14 billion pesos na sobrang siningil ng Meralco noong 2022 hanggang 2024. Alex. Yuri mo, sobra pala. Hindi lang 14 billion yun. Maniwala kang 14 billion yun? Mula 22 hanggang 2024? Dahil nga nilinaw ng Meralco na hindi to company-imposed fee. Magkano ibabalik nila? Sa isang pagkakataon lang? Ibig mo sabihin yung consumer nagbayad ng 2022 hanggang 2024. So ilang taon yon? 22, 23, 24, 3 years. 36 months. So nagbayad yung consumer ng 36 months. Ibig sabihin, isang buwan mo lang babawiin, i-refund. Magkano lang? 3,000? Ibig sabihin, sa 36 months mo, yun lang katapat nun? Isang buwan lang? Tapos balik na naman sa dati? Kayo naman. Ang hilig nyo, gusto nyo lang ibsan yung nararamdaman ng Pilipino. Pero ito'y mandato mula sa gobyerno. So sa madaling salita, dahil nga nasilip na ito ng ating mga senador, paano yan? Dito sa April 2026 bill, pwedeng hindi nila bayaran yung mga nadagdag na na bayarin.
Kumbaga, ang babayaran lamang nila Ba? sa Maganda to wala tayong babayaran Nga, pahin natin. April, yung konsumo lang nila. Ganun ba yun? Well, Alex, tuloy pa rin no na yung kung ano yung nasa bill natin ngayong April kailangan nating bayaran 'yan. Nako. Babayaran pa. Kailan pa yan? Hangga't wala pang malinaw na review. Wala pa pala malinaw na review, tingnan mo. Pero pag sa singilan, bills nyo linawan. Di ba? Ng Energy Regulatory Commission tungkol dyan sa mga dagdag singil ngayong Abril. Pero ang sinasabi nitong ERC kailangang maamyendahan yung IPIRA law para maalis itong mga dagdag singil. No? Actually, itong sinasabi nilang 1 centavo na sinisingil para dun sa lifeline rate, yan daw ay sinisingil mula pa nung 2001. At Alex, 1 centavo lang yan per kilowatt at yan daw ay nakatutulong doon sa 135,000 na mga benepisyaryo nitong 4-piece. Yun ay kung ang kukonsumo lang nila ay 50 kilowatt below, Alex. Oo, pero kung aantayin pa ng ating pong mga nagre-reklamong mga consumers ang pag-amyenda sa IPIRA law, medyo matagal na proseso yun, Mar. So, kamot ulo muna tayo. Parang ganon. Parang gano'n na nga, Alex. Actually, may inihain din na Senate resolution si Senator Bam Aquino para imbestigahan at busisiin yung lifeline rate na yan na sinisingil ng Meralco. Siguro sa mga susunod na Hindi, magka-relapse ko naman. Ano ka ba naman, Bam? Hindi, ba di naman si Bam. Lifeline rate, magkano lang yan? 3 piso sa 6 pesos. Tapos yung sa senior, 0.0 centavos yata. Di ba? Hindi mabigat yan. Kahit ako na magbabayad niyan, okay na. Kahit meron sa Meralco bill ko niyan, okay na yan. Kahit sa kurente ko meron yan. Ang importante is system loss. Napakalaki nun. Kung ang system loss ko, 5,000 binayaran ko, ang system loss ko, 800 pesos. Ang laki nun. Di ba? Pati yung taxes, ang laki nun. pagdinig, Alex, muling dadalo Bakit ba hindi kaya sagutin ng gobyerno yan? yung mga kinatawan ng Meralco at ng ERC para nga magpaliwanag tungkol dyan dahil may mga panukala na kung yan ay 8 million pesos lang pala kada buwan, no? Katumbas yan ng nasa 80 million pesos lang sa loob ng isang taon, kayang-kaya daw yan na pasanin na ng gobyerno, Alex. Puntahan na natin ngayon ang lalo pang nagpapabigat, nagpapalugmok sa taong bayan. Ngayon dati na pala natin binabayaran, ngayon na natin ito napansin na sa mga... Ito, pinapaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta na tanggalin at yung mga ayuda, ipalit na sa kuryente. Di ba? Ito dapat maganda. Ito po yung mga electric bill natin, Sen. Ang dami po, maging sa social media. Ito po biglang biglang taas. bill shock nga po ang tawag nila, Sen. Ano? Bill shock. Oho. Nakakashock pala. Ito palang ibinibigay nating libre, diskwento sa mga kababayan nating mahihirap. Akala namin sa kumpanya galing. Yung pala sa taong bayan din pala na nagbabayad, doon din pala nila kinukuha pala ito. Yun nga Kaya bagamat maliliit, kung titingnan mo, sa dami naman nun, Yun na nga po. nakapagpapabigat. Pero ang pinakamalaki doon na talagang kinu-question ko ay yung system loss. Matagal na ito dyan. Opo. Kapag tinignan mo yung unbundled items doon na napakarami, iba, hindi mo na maiintindihan doon merong tinatawag na missionary charge doon, yung universal charge. Yan, opo. Merong FIT. Yung FIT, yung yung tungkol yan doon sa mga renewables. No? Yes po. Field in tariff ang tinatawag, at saka yung JEAP, nakalagay dyan, marami yan. Opo. Nasa batas yun dyan, kaya napatadagdag sa pero ang katotohanan yun, tao ay nagsasubsidize ng lahat ng ito. Halimbawa na lang yung universal charge. Tayo yung nagsasubsidize nung mga areas, yung mga tinatawag na off-grid, wala silang transmission lines. Nagkataon pa naman yung panggatong doon, diesel. Kaya nung tumaas ang diesel, sabi ko nga sa'yo, sa mga PID, from 55 na 125, makikita mo kung gano'ng adjustment sa elektrisidad. Kaya nagkaroon ng bill shock Samantalang kung mapapastruck lang, sabi ko nga, kung halimbawa pinastruck lang nila, yung dalawa sa aking mga priority bills, yung tatanggalin natin ng 12% VAT. Ito naman talaga malaking kaluwagan pag tinanggal ang 12% VAT.
Tandaan niya, napakalaking luwag. Isipin mo halimbawa, sa 12% na 100 pesos ilan? 12 pesos? So 100 pesos. Tama? Tama ba 12 pesos? Sa 100 pesos. Eh kung sa 1,000, 120. Ang luwag ng 120. Pambili mo ng ulam yun, saka pambaon ng bata yun. Di ho ba? O, eh kung 3,000 yung kuryente mo, edi times 120, di 360, mababawas sa'yo, laki nun. Tapos tanggalin mo pa yung loss, system loss. Palagay natin sa 3,000 ang system loss ay 400. O, hindi 700 matatanggal. O, di ba? Nasa pangatlong pinakamalaking cost yung taxes eh. Okay. So generation, transmission, at saka yung tax. Okay. Yung distribution, hindi masyadong Actually, naniningil lang ang Meralco para sa generation, transmission, ganun pero yung pala. distribution ko, konti lang yan. Oo. Pero yung tax, isa sa pangatlo. Malaki. Pag inalis mo yung 12%, sabi kong ganyan, immediately, talagang bababa. Oo. Eh kaso, napakabagal ng proseso ng pagtalakay sa mga panukalang batas. Nakikipag-usap nga ako sa chairman namin na sana'y mapagbigyan na may fast track ito. Opo. Yung kakambal nito ay yung pag-aalis ng mga ayuda Yun. at palitan na lang natin. Sabi ko, nung paraan na palagi kong minumungkahi na ito yung mas equitable. Totoo naman eh. Para sa ba yung ayuda na yan? Ang binibigyan nyo mahihirap, di ba? Bakit? Para ba sa eleksyon, kuwang-kuha nyo? Kasi ang mahirap kasi, ito, huwag masasaktan na mahirap ha. Pasintabi sa inyo, hindi naman lahat ha. Madaling pasunurin sila kasi sila yung walang-wala. Pag binigyan mo sila ayuda, sasabihin nila, o sige, ako wala naman sinabing boto nyo ako, pero automatic sa nagbigay ng politiko, tatalima sa politiko yon. Akala nila, ang nagbibigay rin yung politiko. Kahit sabihin mo pa ulit sa kanila, ay tao ng pera ng taong bayan niya, hindi siya naniniwala. Basta kung sino nakita nilang politiko doon, chairman doon, o sino mang konsilor na representative doon, naniniwala sila yung nagbigay. Kaya pag tumakbo yun, automatic binoboto yun. Di ba? Kasi mahirap sila eh. Yan ang binibigyan nila ngayon. Eh kung sa kuryente mo ilagay yan, ayaw nyo? Di ba? Bakit? Baka pumogi si Senator Marcoleta? Di ba? Yes. Mas Opo. direkta na lahat ng mga household, mga kabahayan na gumagamit ng at least 200 kilowatt hours per month, Opo. eh sila na may lilibre na doon. Sa equivalent yan, sen, mga Ngayon, 2.5, ano? Well, sasabihin na natin sa average na monetary value na 2,500 Yan, opo. per month. Oho. Para sa akin ay ayun, medyo natatarget natin yung sektor na dapat doon ang kapuntahan ng mga inimbentong mga ayuda na pagkarami-rami. Di ba? Ang daming binibentong ayuda eh. Grabe, may AX, may tupad, may ano ba? Ang dami! Ang dami, di ba? Mamaya marinig nyo, yung isa, dahil kay Martin, pahiya din siya, tatamaan siya ng Senator Marcoleta rito, mamaya tingnan mo. Opo. Kasi kung ibibigay, one time lang yun eh. Opo. Kung minsan kinukurap, minsan naman, ang daming exclusion errors. Ibig sabihin ng exclusion, yung dapat maibigay, sila yung na-exclude. Tama, marami nagrereklamo na hindi nabibigyan yan. Kung talagang totoong bigayan niya, bakit marami nagrereklamo, hindi siya nabibigyan? Nasaan yung mga hindi naibigay? Halimbawa, 2,000 member, hindi naibigyan. Ha? Sa 4,000, ilan yun? 4 million yun. Ha? Kung sa 4,000 ang tupad, dun sa mga binibigyan na 4 piece, halimbawa, wala nga sa AX, o nasa napunta yung 4 million? Di ba? Meron namang Sa 1,000 lang yun, ha? Paano kung 1 million katao hindi nabigyan? inclusion, hindi dapat na mayroon, siya na may Sila ilalagay. Opo. Oo. Okay. So merong mga errors para hindi na magkaroon ng error, sabi ko nga. Ito, napakalinaw nito. Mhm. Lahat ng kukonsumo ng 200 kilowatt hours per month, Opo. yun na. Regularly nasasubsidize. Ang matatarget dito, yung talagang mahirap na mahirap. Kasi, kamukha ng binabanggit mo na, tayo pala nagsasubsidize. Alam mo yung lifeline? Opo. Yung binago, dati kasi 20 kilowatt hours yun ang libre. Mhm. Alam mo ang katapat nun? 1 bumbilya lang. Na nagsindi ka sa loob ng 1 linggo. Yun ang 20 kilos per hour. 20. Pero ano po? Tapos in-upgrade nila ng 50. Sabi ko, wala rin yan. Maski yung chairman ng Energy Committee, si Senator Pia. Teka muna. Para bang inaano niyo yung tao, yung lifeline, tatanggalin nyo lang. Magkano lang yung piso lang yun, 2 lang yun, 3 piso lang yun, 5 piso, 20 pesos.
Lifeline, sapat na ba yun? Matutuwa sambayan ng Pilipino pag tinanggal nyo yun? Ang gusto sambayan ng Pilipino, tanggalin nyo yung system loss. Pati ng gobyerno yung 12% VAT. Bigay kayo ng bigay sa ayuda, wala nangyayari. May umasenso ba sa pagbigay ng ayuda? Ha? Wala. Dapat ang Pilipino hindi nyo binibigyan kasi ako naniniwala ako sa ayuda. Ang ayuda, isa sa mga kaparaanan para turuan mong Pilipino maging tamad. Oo. Dapat di mo binibigyan niya, dapat binagawa mo ng parang katulad ng kay Senator Marcoleta, yun sa kuryente nga, na siya ang subsidy, siya ipapalit, imbis na ayuda, sa kuryente na lang. Lahat makikinabang. Mukhang tama si Sen Dante rito. Yung iba ng 50. Paano yung pamamalansya? Ayan, naku, hindi na. Katulad ko, sabi niya. Sobra na yun. Katulad ko, sabi niya gano'n. Hindi man ako pwedeng lumabas nang hindi malang na-plancha yung ano ko. Sabi niya, oo. O, alimbawa, naligo ako, hindi ba ako mag-ano ng Blower. blower? Oh, yes. Oh. Sa 50 pa kasama to. Kasi sinabi kasi ng ERC, meron na po kayong 4 na bombilya, isang radyong maliit, isang electric fan. Opo, oo. Eh, paano kanya kung 5 yung anak ko? Ibig mo sabihin, paano yun? Oho. So, ilalagay ko sila sa isang lugar, ipaikutin ko ng electric. Parang, doon ko pinapasok, Madam Chair, sabi ko, yung 200 kilowatt hours. Dito po ako medyo nagkakaluwag-luwag. Oo. Libre pa ito. Ang magbabayad na to, ang gobyerno, Tama. pag kinuwenta mo yan, 120 billion pesos lang per annum. Kapalit naman Sa ng isang taon pa rin. napakarami nitong mga inimbentong mahigit na 22 Ayaw nilang gawin niya kasi hindi sila popogi sa mga taong bayan. Mawawala sila ng boto. Gusto nila, parati silang humihingi sa kanila taong bayan ng ayuda para sila lagi ang pogi. pensions. 600 billion Naku, laki. per annum. Kasi, O di nakatipid ang gobyerno, walang corruption, diretso sa tao, walang umeepal na politiko. Naku, walang umiepal na politiko. Sino kaya yun? Sa pool. Naku, pahiya dito si Luis, no? Pakinggan nyo to. Itong video to, pakinggan nyo. Whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. Ngayon, alam nyo na kung bakit sa impeachment, Kayo kumutob. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo Talaga? kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Bakit? It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Talaga? Naniniwala kayo? Yan ang tatanggalin ni Senator Marcoleta. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Grabe, no? Alam niyo na kung bakit sa impeachment, napakasigasig niya. Alam niyo na. Di ba? Alam niyo na. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Dito natalakay natin ang ating mga saloobin at ating mga dagdag kaalaman at pakikinabangan mga sustansyang salita, mga makabuluhang talakayan, no, na hindi naman nakikita natin sa pakaraniwan sa iba. No, sana matauhan ang ating gobyerno na maisipan ng gawa ng paraan tulad ng sinasabi ni Senator Marcoleta na yung kuryente ayuda ipasok na lang sa kuryente. Lahat makikinabang, no? Maraming salamat, hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.